pag-upo ni General Nicolas Torre III bilang bagong PNP chief, hindi na siya kaanib sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. At ito ang kinumpirma at isinapubliko mismo ni General Marbero. Natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. Tama din ito mismo ng mga taga-INC at ang aral nila ay hindi daw maliligtas ang tiwalaan sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Natapos diyan dahil sa pag-upo ni General Torre, nilait siya ni Basti. I have to face that kasi kung saan na po'y buhato na ng diwata, using na ang kawanan. Lima ka, nagbenta na ng Paris Overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Dating kasama niya sa Iglesia ni Cristo na si Senador Rodante Marcolita. Ito din ang ginawa. Naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre. Kung maalala ninyo, nasa kasagsagan sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy noon, dinamay pa ng mga kaanib ni Pacquiao ang relihiyong inaniban ni Torre. In Jesus' name, God! In Jesus' name, God! In Jesus' name, God! Iglesia ka pa naman. Ganyan ba tinuturo sa inyo Manalo? Iglesia ka pa naman. Ngunit ayon naman sa isang kaanib ng INC, tiwalag na umano sa Iglesia si General Torre. Sabi mong general ay tiwalag na po yan sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia ni Cristo. Pagtiwalag po. Ang nakakagulat ngayon, Basti, susunod kaya sa ICC? Nakakilabot na expose ng University of the Philippines Dahas Project. Nakita ang madilim at nakakilabot na bagay tungkol kay Basti Duterte dahil ito daw ay utos ng kanyang ama. Nagdeklara ng gera kontra droga sa Davao City ang alkalde nitong si Baste Duterte. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. This will be your chance to get out of this city. Muna ko dire, hindi mo mohawa, hindi mo undang, patyon tamo. Kaya si Basti Duterte sa ICC dahil grabe ang natuklasan sa UP Dahas Project kay Basti Duterte. Nakakilabot sa pag-upo niya noon bilang mayor sa Davao City. May mga napaulat na natumba at may hinahawakan ang UP Dahas Project na istatistika kaugnay dito. At hindi lang ito basta-basta na istatistika dahil umano'y ito'y utos ng kanyang ama. Ito ba'y isang napamana na anumang nasimula ng kanyang ama? Tara, tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome sa ating live streaming mga kapatid. Tinatalakay natin ito dahil sa ibang issue na may kaugnayan sa pagtalakay natin sa pangyayari sa ating lipunan. Daming nagagalit. Kahit pa mga nagpakilalang Katoliko dahil dapat daw ang mga pare, ang mga obispo ay tayong mga Katoliko di daw makisawsaw lalo na sa politika. Pero napansin nyo, hayagan ang pakisawsaw sa politika sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo kay Kibuloy. Pero bakit hindi nag-iingay lalo na yung mga nagpakilala na sila daw ay Katoliko? Una mga kapatid,
ang mga pari at ang mga obispo, lalo na tayo mga Katoliko, mga Filipino citizens tayo. Mga citizens tayo sa ating bansa. Kaya may karapatan ang mga pari at ang mga obispo na makialam sa mga isyu, lalo na sa mainit na isyu sa ating lipunan. Bakit? Dahil responsibilidad bawat isa sa Filipino citizens, responsibilidad natin sa Diyos ang ating bayan. Kaya nga, kahit ang pagboto, solemn obligation yan sa bawat isa sa atin. Responsibilidad ng mga pari at mga obispo na makisangkot sa isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Lalo na mga kaparian at obispo dahil may busis sila. May busis sila sa lipunan dahil tinitingala sila. At wala namang batas nagbabawal na ang mga pari at ang simbahan ay di makasangkot sa isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Walang mali sa pakikialam ng mga religious leaders o mga Katoliko sa lalo na sa mga social issues. Hindi nagkukulang ang mga religious leaders natin sa simbahang Katoliko sa pagtuturo ng pananampalataya at pananalangin. Kung pakiramdam ninyo na kulang, kasalanan nyo yan, lalo na sa mga tinatawag na lukewarm Catholics, mga kapatid. No? So, ngayon, isa sa mga turo talaga ng INC, yung na-kick out, ang tawag dyan ay tiwalag, di daw maliligtas. Ano sa palagay ninyo? Sang-ayon ba kayo at maniniwala ba kayo nitong aral ng INC na di daw maliligtas ang matiwalag? May katanungan tayo dyan. Yes or no lang yan. So, late tayo ngayon nag-live dahil galing pa ako sa malayong bayan. May convention, the diocesan convention kasi sa lay minister sa Diocese of Osamis at ako ang speaker nila, no? So kaya late tayo. At ito tinatalakay ko lang, mga kapatid, dahil may mga nakita tayong nagkukomento ng galit na galit, yung iba pa nagpakilalang Katoliko. Kung maalala ninyo yung pahayag ni Cardinal, the late Cardinal Asin, ano sabi niya? My duty is to put Christ in politics. Politics without Christ is the greatest scourge of the nation. Yun ang sinabi niya. At ayon pa niya, actually, I asked that a long time ago, sabi niya, Cardinal Len. I asked, sabi yan ni Kumilik Chairman Christian Munsod na aktibo talaga na makilahok sa issue sa ating lipunan, ang ating simbahan. May issue pa ang Santo Papa kaugnay sa unam sangtam, no? Na dapat talaga aktibong pakilahok. Pero sa mga nagkukomento, mga kapatid, isa sa mga paulit-ulit nila, separation of church and state. Tinalakay na natin yung separation of church and state. Wala namang violation na ginawa kung makilahok ang simbahan natin kaugnay sa issue ng ating lipunan. Tingnan nyo, di ba, kay Kibuloy, aktibong nakilahok sila sa issue sa lipunan. Tumakbo pa si Kibuloy dahil utos daw umano yan ng kaniyang ama na dapat tatakbo siya. Ang tanong, nag-ingay ba kayo?
ang INC. Grabe ang pakilahok nila sa issue kaugnay sa politika. At yun pa, nakita natin na may sinabi si General Marbel na yun ang dahilan kaugnay sa politika na na-kick out si General Torre sa INC. At aral ng INC na pag ikaw ay tiwalag, ano daw ang mangyari pag ikaw ay tiwalag? Napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. So, ang matiwalag daw, sandali muna, Napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. At maraming naniniwala dito mga kapatid, lalo na sa mga nahikayat nila. Nahikayat nila, nayayakap sa siktang Tatag ni Felix Manalo. So ngayon, dahil sinabi ni General Marber na tiwalag ang bagong PNP chief ngayon, si Torre, balikan natin ang pahayag ni Manuel. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion. And something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. So, yun. So, dahil natiwalag sila, aral ng INC, pag ang isang tao ay matiwalag, ano daw? Di maliligtas. So, gustong ipalitaw nila na ang bagong PNP chief ay di daw maligtas. Pero mga mahal na kapatid, lalo na sa mga natiwalag, hanapin niyo ang tunay na iglesia. Hanapin niyo ang tunay na iglesia. At ano yung iglesia na yan? Sila mismo ang nagsabi kung ano yung iglesia na yan. Galing mismo sa kanilang bibig. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. May mga... sandali mo na. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Galing na mismo yan sa kanilang bibig, mga kapatid, no? Na ang Iglesia Katolika ay unang iglesia ni Kristo. Ang problema lang, gusto na lang ipalitaw na kahit ang Iglesia Katolika ay inaamin nilang unang iglesia ni Kristo, para sa kanila, natalikod daw. Kaya napakarami pong naloko niyan. Talagang, kung inyo pong mapapansin, dalawang
video lagi ginagamit niya ni Wendell Talibong. Chinachap-chap niya. Kaya mapapansin niyo lagi, umpisa ngayon, ito, sapagkat ito part 1 pa lang po ito eh. Ang isang video, makikita ninyo iba ang suot ko. Ang isang video naman, bilang para pagkontrahin niya, iba rin ang suot ko. Kaya laging ang ginagawa niyan, sa dalawang video ko nagchat-chap-chap yan para pagkontrahin. Yan ngayon ang ating tututukan ngayong papaksain, ano po. Oh. Inyo pong napakinggan, nasabi niya, magkakontra yung aking sinasabi. Gaya ng sabi ko sa inyo, magkaibang video yon. Pero okay lang, di aking pong sasagutin. Sinabi ko raw na ang Iglesia ni Cristo ay hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana. At yung pangalawa naman, sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya magkakontra raw. Kasi yun pong sa pasimula ay Iglesia ni Cristo, may karugtong po yon. Ay chinap-chap na niya. Binawas niya yon para maalis yung paliwanag. Kaya yan po ngayon ang sasagutin ko at ipaliliwanag ko po. Totoo po yung sinabi ko na ang Iglesia ni Cristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Cristo. Eh sa pangalan lang po magkaiba na eh. Ang pangalan pong Iglesia ni Cristo, yan po ay unang siglo pa, mababasa nyo na sa Biblia. Yan po ang unang kaibahan niya na tandaan yung maigi, nababasa sa Biblia ang Iglesia ni Cristo at yan po ay base po doon sa sinabi ni Cristo na itatayo ko ang aking iglesia. At tinawag naman ni Apostol Pablo na mababasa natin sa Biblia na mga iglesia ni Cristo. Yan. Eh ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi nyo po mababasa sa Biblia yon. Kaya nga po si Wendell Talibong ikaw Wendell Talibong, kaya nga nagpa-imprenta ka na para mabasa ron, dinikit mo doon. Ayan ang mga akusasyon ng INC, idinikit daw. Nakita nyo naman sa video. Kaya nga, maliban sa Biblia na mabasa natin, mayroon pa mga Protestant na salin. Pero kung mabasa ang Iglesia ni Cristo diyan sa Biblia, di naman ibig sabihin yan na Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo. Dahil nauna namang pinakita natin sa inyo mga kapatid, yung pahayag mismo sa Pasugo Magazine na wala silang kaugnayan sa Roma 16:16 dahil ang Roma 16:16 ay tumutukoy sa unang Iglesia ni Cristo. At sino ba ang sinabi nilang unang Iglesia ni Cristo? Di po ba pinandigan nila ng unang Iglesia ni Cristo, walang iba ay ang simbahang Katoliko. Galing mismo yan sa kanila. Kaya, yun, nagkukontrahan talaga. Nagkukontrahan. At kahit nga ang kanilang Pasugo Magazine, eto, hindi na Iglesia ni Cristo ang nakasulat, Iglesia ni Cristo na. Ginamit ko pa dito sa kanilang Pasugo, baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa Pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo ito. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling Pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar na sinasabi ang Iglesia ni Cristo. Okay ka ba dito? Sa ngayon ka rito bro? Iglesia ni Cristo? Ano bro? Iglesia ni Cristo. Yan ang nakalagay bro, Iglesia ni Cristo. So, bro, putol-putol ka sa akin palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sinulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell? Ang tanong ko dito, bakit Iglesia ni Cristo ang pangalan ninyo?
Bakit daw Iglesia ni Chris Vo ang pangalan dito? Alam mo bro, wala namang iglesia ni Chris Bo. Unang-una, sa kapilya ng Wala raw, Brother Wendell. Paki-close up, Brother Wendell, para natin makita. Yun klarong-klaro, pasugo nila yan. Hindi yan kotisyon. Hindi naman wala namang iglesia ni Chris Bo eh. Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pang lang iglesia ni Chris Bo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning eh. Ayan, nakikita sa screen ngayon, oh. Ang Iglesia ni Chris Vo. Ayan, oh. Ang Iglesia ni Chris Vo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Oh. Yung Iglesia ni Chris Vo na yan, sino yan? Yan ba pangalan nyo? Hindi faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference eh. Yan. Sa kanila mismo na pasugo magasin mga kapatid. Para lang makalusot. Anong gustong ipalitaw? Picking reference. Research naman sila. No? Research naman pag may time. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the